maligtas, mapunta sa langit, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero, lahat tayo, tinanggap na natin si Jesus. Amen? Actually, hindi lang isang beses. Meron sa atin, 2, 3, more than 5 times. So, then again, hindi siya isang beses lang natin tinanggap. Hanggat maaari nga, araw-araw natin tinatanggap. Sabi nga nung Friday, kailangan i-remind natin ang ating sarili about the gospel everyday, di ba? Kasi everyday nalilimutan natin ang gospel. At may katotohanan, malaking katotohanan. Pero after natin tanggapin si Jesus, langit na tayo. Amen? Wala na tayong gagawin pa para mapunta sa langit. Tanggapin lang talaga si Jesus. And then, syempre, mag-repent, yun na yung kasunod. Pero tanggapin lang si Jesus. Langit na tayo. So, sino ang tumanggap kay Jesus ngayong araw? Taas ang kamay. Praise the Lord. Diba? Tinanggap natin si Jesus ngayong araw. Iba't ibang paraan. Pagpunta sa church, pag-worship, pag-pray, pagbabasa ng Bible, so on and so forth. Pero, buhay pa rin tayo. Tinanggap mo si Jesus, buhay ka pa din. Physically. I'm talking about physical life. So, andito pa rin tayo. So, dapat langit na tayo ngayon after tanggapin si Jesus, kaya lang andito pa rin tayo. So after receiving Jesus Christ as our personal Lord and Savior, anong susunod? What's next? Akala ko ba, Lord, kapag tinanggap ka namin, langit na, okay na? Amen. Andyan pa po. Pero, since dahil buhay pa tayo, ibig sabihin, meron pang kasunod. Napag-aralan po natin sa pamamagitan ng buhay ng mga preachers natin the last month, yung ating salvation kung nawawala ba. 'Di ba? At natutunan natin na kung tutunay nating tinanggap si Jesus, magpapatuloy tayo sa Lord, hindi mawawala yan, nandyan yan. Not by good works, but simply because tinanggap mo si Jesus talaga ng totoo sa iyong sarili at sinasapamuhay mo yan habang nabubuhay ka pa. Pero may pagkakataon din o may possible na mangyari na kapag nawala ka sa Lord or ang tao sa Panginoon, tumalikod siya, eh syempre hindi naman tayo once you save, you always save na tao or na paniniwala, di ba? Isang malaking kabulaanan na kapag tinanggap mo si Jesus ngayon, eh pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mong gawin sa buhay. Hindi yun totoo, wala yung katotohanan. Hindi tayo pwedeng bumalik sa pagbibisyo ulit, sa barkada or maling kasamaan, at gawin yung mga maling nakasanayan natin. So, hindi na ganun. Diba? So, pero ba't buhay pa tayo? Anong meron? Sabi mo nga sa katabi mo, buhay ka pa ba? Diba? Buhay pa tayo. So, Kuya Renz, kung tinanggap natin si Jesus at possible pala na manghihina tayo, manlamig tayo, possible pala na mawala uli tayo sa Lord, eh bakit binuhay pa tayo ng Lord? No, hindi ko rin alam. Actually, wala rin akong sagot sa bagay na yan. Tanong ko din yan. Lord, after tanggapin ka, after kilalanin ka as Lord and Savior, bakit buhay pa ako? Di ba? Sana langit na ako ngayon eh. Tinanggap kita kanina, sana. Parang nasisisi ko pa si Lord eh. No? Pero sana langit na ako eh. Tinanggap ko na si Jesus as Lord and Savior. Pero mga kapatid, hindi doon natatapos. Di ba? Ngayong gabi, tinanggap natin si Jesus. O kung ikaw ay bago pa lang sa faith, tanggapin mo si Jesus as Lord and Savior, period. Diba? Wala nang bakit, wala nang pero, wala nang kahit pa or kahit na. Tanggapin mo lang si Jesus as Lord and Savior. Kung ikaw ay nanlamig, praise God. Hawakan mo ngayong katabi mo, malamig ba yan? Malamig ba yan? Damin mo lang. Malamig ba yan? Hindi? Sakto lang. Oo, praise God. Ibig sabihin, hindi pa malamig na bangkay or hindi malamig na bangkay. So, buhay talaga, literal. Praise the Lord. So, kung ikaw ay nanlamig, nanghihina sa faith, nawala sa Lord for a short period of time or isang buwan, naalala niyo si Pastor Jason? Nag-testify siya, di ba? Siya ay nanlamig sa Lord or sa paglilingkod sa Lord. For 1 month, nawala siya. Ibig sabihin pala, no, kahit na ikaw ay matagal na sa Lord or magpapastor na o pastor na, possible pala talaga na makaramdam pa rin tayo ng panghihina. We are all inevitable. Oh, tama ba yung word ko? Di ba? We are all prone sa panghihina kapag tayo ay nabubuhay pa. No? So, sila nakaranasan ng ganun. Testimony yun from a man of God na ngayon ay ginagamit niya bilang pastor. Hindi lang basta baguhan sa faith. So, inamin niya in front of us and of course, sa guidance ng Lord.
At tayo rin mga kapatid, kaya hindi natin pwedeng i-deny na hindi, matatag na ako sa faith. Pero kapatid, kung ikaw ay nanghina sa faith, nanghina o manghihina man, hopefully hindi, pero kung sakali man tayo ay makaranas ng panghihina, we can all come back and still ask the Lord Jesus Christ para maging personal Lord and Savior natin. So that's that's one way or first process ng pagbabalik loob sa Panginoon, pagsuko, pagrepent. So, since tayo ay buhay pa, mga kapatid, meron pang plano ang Diyos sa buhay natin. And wala namang masyadong bago sa atin. Tayo ngayon ay mga kumilala at tinanggap na si Jesus, pero buhay pa, salamat sa Panginoon. Sino ritong pagod na? But I can tell you, mga kapatid, I can sense and discern by God's Spirit and by God's grace na pumupunta tayo sa Lord kapag pagod na tayo. Tama ba? Tayo ay pumupunta sa church, sa Lord, kapag nagpa-pray ka kapag pagod ka na. Nag-worship ka kapag pagod ka na. There's this kind of tiredness or exhaustion na hindi natin kayang i-define. Na nasa pinakasulok-sulukan ng buhay natin, pinakakaloob-looban, na walang ibang makakapagbigay ng satisfaction or fulfillment or let's say peace or rest, kundi si Lord lang. No wonder, sinabi ni Jesus Christ, Matthew 11:28, lumapit kayong lahat sa akin, kayong lahat na magagaling, kayong lahat na talentado, kayong lahat na on fire. Di ba? Hindi ganun ang sinabi ni Lord. Ang sabi ni Lord, kayong lahat na napapagal, nabibigat ang lubha, in short, pagod. At kayo'y pagpapahingahin ko. Kaya lumalapit tayo sa Lord kapag pagod na tayo. At ngayon, 10 linggo lumipas mula last Sunday na lumipas, o nakaraang linggo, ang dami nating pinagdaanan. To God be the glory, Sa trabaho, sa pamilya, sa sarili, sa mental, sa emosyonal, sa faith, sa pera, sa material, sa lahat halos ng aspeto. Hanggang sa mga bagay na hindi mo na nakikita, wala ka pa pero pinoproblema mo na. Tulad ng kotse. Diba? Tulad ng sasakyan kagabi. Wala pa akong kotse pero ramdam ko na yung stress ni Pastor eh. At nai-stress na rin ako eh. Kaya lang syempre, ayokong makisabay, ayokong makadagdag pa ng bigat. So wala pa ako nun pero nai-stress na ako, nalulungkot na ako eh. Kahit mga wala ka pa, nai-stress ka na, pangarap, di ba? Pera, sino rito may, bring me tayo, laro tayo, bring me. Bring me 1,000. Di ba? Wala nagdadala. Alam niyo, di ko nababalik eh. Kahit wala ka pa, nai-stress ka na mga kapatid, nalulungkot ka na, napapagod ka na. At isang solusyon ni Jesus dyan, ang sabi niya, come to me. Lumapit kayo sa akin. Ngayong gabi, kapatid, naniniwala ako nandito kayo kasi pagod kayo. Sabi mo sa katabi mo, pagod ka. Mukha kang pagod. Hindi naman, Pastor. Pagod lang, pagod lang. Magkakaiba yan eh. Pagod ka, mukha kang pagod, tsaka amoy pagod ka. Huwag niyo na amuyin ng isa't isa. Huwag na tayong mag-amoy yan. Ano lang, tapik-tapik lang. Pagod ka. Tayo ay pagod. Ako, pagod ako. Kami, pagod kami. Kayo, pagod din kayo. Iba-iba lang ng level na pagod. Pero sabi ni Jesus, once na lumapit ka sa Kanya, He will give you rest. Amen? Handa ka na ba sa kapahingahan? Hindi mo yan matatanggap kung hindi ka handa, mga kapatid. Maniwala ka. Papasok ka sa church na, nanlulumo ka. Paglabas mo, nanlulumo ka pa rin kasi hindi mo tinanggap eh. So don't miss this night, this time. Kanina sa pag-worship natin, kung nag-worship kayo ng taimtim, busog na kayo. Kami busog na eh. Ako nabusog na ako eh. Pero hindi natin pwede palampasin ng Word of God eh, kasi para naman sa mga hindi pa na-satisfy. So that's the purpose of God's Word. Punuin ang mga kulang. So, pagpahingay ng mga napapagod. And kapatid, kung pagod ka na sa mga nasa online, pagod na rin kami. Parang wala nang pag-asa, no? Ang pag-asa natin si Jesus, ang kapahinga natin si Jesus. So, stay focused kay Lord, mga kapatid. Ngayong gabi, hanggat buhay ka, may plano pa ang Lord kahit pagod ka na. Hindi ko alam kung ano yun, pero may ilan akong mga napag-aralan kung bakit buhay pa tayo ngayong gabi. Maraming nangangarap pero marami rin ang hindi natutuloy ang pangarap. Kaya hindi pangarap ang nagiging dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Naiintindihan po ba natin? Ulitin ko po, maraming nangarap pero marami ring nangarap na hindi nila nakuha yung pangarap nila kasi namatay na sila.
That means to say na hindi pangarap ang magiging pundasyon o rason kung bakit buhay pa tayo. Tayo nangangarap at hindi pa tayo kinukuha ng Lord. Salamat sa Lord. So, hindi yun ang pundasyon kung bakit tayo buhay pa hanggang ngayon. Ang pag-uusapan natin this month, mga kapatid, ay patungkol po sa practical way of Christian living. Pamumuhay bilang isang Kristiyano. So, of course, yan ang ating topic, alata na agad. Sharing Jesus, mga kapatid. That's one way kung bakit buhay pa tayo ngayong oras na ito. Simple lang, dahil may plano pa ang Diyos. At dahil buhay pa tayo, may plano pa ang Diyos, isa sa mga plano ng Diyos sa atin is ibahagi rin natin yung kaligtasang ating natamasa or ini-enjoy hanggang sa mga panahon na ito. Our next step after accepting Jesus is to share Him. Siyempre, nagbabahagi tayo ng problema sa buhay, ng kagalakan, ng kasiyahan, ng achievements. So, if you consider Jesus as your achievement, if you consider Jesus as your joy, your happiness, if you consider Jesus as a big blessing sa buhay mo, share mo siya. Hindi mo siya ipagdadamot. Amen? So, ngayong gabi, naway tayo ay mapagpala netong ating ilang mga tips at dapat gawin sa ating buhay. Pero spoiler alert, mga kapatid, gusto ko na kayong i-spoil as early as today. Handa ka na ba? Handa ka na ba may spoil? Salamat po, panex ako. Some people will be offended at the gospel. Sa pagbabahagi mo ng gospel, sa pag-share mo kay Jesus, may mga taong matutuwa at may mga taong hindi rin matutuwa. So may mga taong maiinis pa nga at babalik ta rin ka. Kasi maalala natin ang mga alagad, di ba? Ang mga disipulo, kanila mismong naranasan yung bagay na yan. At kung naranasan mismo ni Jesus, tayo ng mga alagad niya ay mararanasan din natin sa iba't ibang paraan nga lang. Sa social media, di ba? Sa personal, at minsan, mismong mga mahal mo pa sa buhay. So then again, mga mangyayari yan at hindi maiiwasan kasi hindi natin yung control. Di ba? Parang ano lang yan, parang mga trahedya sa paligid tulad ng lindol, ng tsunami, ng bagyo. Mga hindi natin kayang beyond our control na yan. So ito, kahit na napakaganda na nung sasabihin mo, ibabash ka pa rin. And kahit hindi mo pa yan ginagawa o nararanasan, tumingin ka lang sa social media. Actually, mga nagsishare online, mga vlogger na Christian or believers, kapwa natin, binabash sila sa comment section, kapag nagla-live sila. And even mga pastor, actually, pinagtatawanan sila. Mga pastor na yan, mga mukhang pera yan. Diba? We cannot deny that. Kasi, yung mga ganong comment, kasi nababasa natin. Minsan, ginagawa pang ang clip at katatawanan. So, we are all vulnerable sa bagay na yan. At hindi yan gusto ni Lord para sa atin, pero hanggat maaga, sinasabi niya na pagdaraanan natin yung mga bagay na yan. Naalala ko, minsan sinabi ni Pastor, kung hindi ka pa or never ka pang pinagtawanan, kung never ka pang nakaranas na talikuran, iwanan dahil sa faith mo, dahil tumaliwas ka sa mundo, baka kasi kabilang ka pa rin sa kanila. So kung hindi ka nila nakikita ng mga tao sa paligid mo, ng mga kaibigan at barkada mo, kung hindi ka pa rin nila nakikita na iba ka sa kanila, simple lang dahil yun ay kamukha mo pa rin sila. Sa pag-uugali, pananamit, pagkilos, pananalita, at marami pang iba. However, again, we are commanded to share the gospel at walang excuse sa bagay na yan. Ito po ay hindi lamang para sa mga pastor, sa mga manggagawa na tulad natin, sa preacher, sa pulpit ministry. Hindi po. Ito po ay para sa lahat ng Kristiyano. Sabihin mo nga, Kristiyano ka, di ba? Therefore, para sa IEU rin ito. Itong pag-share ng kay Jesus or pag-share about kay Jesus. Kasi sabi ni Jesus Christ, in Mark chapter 15, verses 15 to 16, He said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature, into all nations, sabi nga sa ibang version. Pero ito, sabi niya, preach the gospel. Ibahagi mo yung magandang balita sa lahat ng tao, sa lahat ng nilalang. So, sharing the gospel allows others to receive the salvation and eternal life.
Kapag nagbabahagi tayo, isa sa purpose niyan ay, or isa sa magandang bagay dyan ay nagagampanan natin yung rason, isa sa mga rason kung bakit tayo ay nabubuhay pa. So, remember the disciples, mga kapatid, after nila tanggapin si Jesus, sumunod kay Jesus, nabuhay pa rin sila ng mahabang panahon. 'Di ba? At sumunod sila sa Panginoon. Tayo rin, kapatid, kung ba't buhay ka pa, kung bakit di ka pa kinukuha ng Lord, kasi gusto ni Lord na sumunod ka pa sa Kanya. So, reminder para sa atin na hindi natatapos ang ating Christian living or Christian life sa pagtanggap kay Jesus lang. Naiintindihan po natin? Ulitin ko po. Kung tinanggap mo na si Jesus, tatanggapin uli, hindi dyan matatapos ang iyong Christian life. Magtutuloy-tuloy pa yan hanggang sa kung kailan niya man naisin. Kung kailan man ni Lord naisin. Pa-next po ako, kaya salamat po. Malapit na po ang ating anibersaryo. To God be the glory. Palakpakan natin ng Lord. Uy! 41st anniversary. At lahat po tayo ay invited. Di ba? Yung mga wala na nga dito, invited pa rin eh. How much more tayo, di ba? Na-active pa din. So, invited tayo and you can invite yung mga kakilala nyo na dating nandito, youth man o elder. So, welcome pa rin sila kasi para ma-witness nila yung goodness ng Lord. Question: how can we share Jesus to our family members, friends, co-workers, and acquaintances? Ano kaya natin may babahagi? Of course, we all know kung paano, pero ilan ito? Magbigay paalala ito sa ating lahat that one way to live a Christian life is to share Jesus. Pa-next po ako, kuya. Salamat. Number 1, pakibasa ng malakas in 1, 2, 3, go! Pray for them. Di ba? We pray for our families, di ba? For our loved ones na hindi pa nakakakilala sa atin. At yan naman ang gusto ng Lord. The most important thing we can do is to pray for them. Di ba? Prayer meeting. Anong prayer request mo, kuya? Family salvation po. Madalas yan, di ba? For how many years? Yan ang laman ng panalangin. Halos nating lahat na nandirito. At yan din ang gusto ng Lord. Number 1, mga kapatid, ano-ano yung mga pwede nating ipag-pray para sa kanila? Number 1, pray that God would change their hearts and open their eyes to the truth of the gospel. So do not just pray na, Lord, please save them. Kasi ginawa na ni Lord. Wala kay Lord ang problema. Ang problema nasa tao kasi ayaw nila tanggapin si Lord. Di ba? Nagpa-pray tayo, Lord, please save my family. Ginawa na ni Lord. Kaya lang kung bakit parang hindi pa rin sila saved kasi nga close pa yung heart nila. Sinasarado nila yung kanilang utak at ayaw nilang tanggapin si Lord. So, pa-next po ako, kuya. In the book of 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ayaw nilang maniwala sa magandang balita. Ha? Ay, sorry. Na-distract. Sorry po. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na nagahari sa mundong ito. Grabe, no? Si Asong sa tondo lang, si Satanas sa buong mundo. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sino raw ang larawan ng Diyos? Jesus. Kaya nga sabi ni Jesus, kapag nakita mo ako, nakita mo na rin ang Ama. Grabe, no? Tapos may mga tao, hindi magkaiba si Jesus, magkaiba ang Diyos Ama. Mababa si Jesus. Then again, going back, mga kapatid, kung bakit ayaw pa rin maniwala ng pamilya natin tungkol kay Jesus at kung bakit minsan tayo rin, ang tigas-tigas pa rin ang puso natin, umattend ng church, mag-pray, magbasa ng Bible, kasi binubulag tayo ni Satanas. Paano yun, Kuya Renz? Kasi yung may kakilala kasi ako sa kanya ako natisod o sa kanya kasi ako na-discourage na umattend o magpatuloy sa Lord. Ginagamit ni Satan ang lahat ng pwede niyang magamit para tayo ay mabulag. Ultimo, ang galit ay ginagamit ni Satanas para tayo ay mawala sa Lord. Ultimo, kapatid mo sa faith, pwede niyang gamitin. Pero of course, hindi tayo papayag. Amen? Kasi may mga flaws pa rin tayo May mga imperfections pa rin tayo Di ba? Kaming mga nandirito at tumatayo, hindi naman kami perfect
Hindi naman kami 100% maayos na at mabuti na. 'Di ba? Tayong mga nasa church, we will all be honest. We are all in the process, 'di ba, ng Panginoon. Kaya kung titingnan natin ang isa't isa, madi-discourage talaga tayo. 'Di ba? Yun nga lang dati, habang nagpe-preaching, may kumakain, may na-discourage na may na-dismaya na Ba't ganyan? Dapat hindi ganyan. Kumakain lang yun baka hindi kasi nag-almusal nung umaga. Baka nahihilo na. Pero na-discourage siya sa simpleng bagay na yun. Now, my point is, lahat ay pwedeng maging negative. Lalo na kung wala sa Lord ang isang tao. So, yung mga mahal natin sa buhay, ang ginagawa ni Satan, nilalagay niya ng piring yung kanilang mga mata para hindi nila makita yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Nagkakaintindihan po? So, one way that we can pray for them is baguhin ng Diyos patuloy yung kanilang puso at alisin ng Diyos yung piring sa kanilang mata para makita nila yung katotohanan ng magandang balita. Amen? What is the gospel? Jesus died, Jesus rose again, and then Jesus will come back. Salamat sa Lord. So mga kapatid, ulitin ko po, if ikaw ay avid fan ng pag-share ng gospel, to God be the glory, tuloy mo po yan. Pero huwag kang magtataka kung may mga nakakausap ka na hindi sila naniniwala sa sinasabi mo. Kasi isang reason dyan is si Satan. Ayaw ni Satan na makakilala ang tao kay Jesus. Ayaw niya. Dahil gusto niyang isama sa impyerno at sama-samang parusahan. So, ganun din tayo mga kapatid. The devil actively participates in blinding the minds of those who don't believe in Jesus. Para hindi sila lumapit sa Lord at ang purpose niya ay hindi nila makita yung liwanag ng Panginoon. Kaya si Paul dinidescribe niya yung katotohanan bilang light of the gospel of the glory of Christ, na siyang imahe ng ating Diyos Ama. Pa-next po, kuya. Pangalawang bagay, pray that God would convince them of His love for them and their need for salvation through Jesus Christ. So, kung nauumay ka na, Lord, di ko na alam, parang paulit-ulit na lang akong family salvation o kaya salvation ng aking mga kaklase at best friends. So, isa sa pwede mong maging content ng panalangin ay to pray that God would convince them, di ba? I-touch ng Lord yung heart nila, palambutin, tulad ng ginawa ng Diyos sa mga hari nung unang panahon. Convince them of His love for them and their need for salvation. Di ba? Makita nila na, hindi, wala talaga akong pag-asa sa mundong ito. Pero mag-ingat ka, kapatid, Kasi, napagtanto ko lang, Di ba? Tayong mga tao, lumalapit tayo sa Diyos kapag wala na talagang daan. Yung para bang dead end na. Kunyari, mamamatay na yung tao, may cancer, nagkaroon ng aksidenteng maluba. Di ba? Parang lalapit na lang siya sa Lord kasi wala na siyang malapitan Di ba? Alam niyang dead end na yung buhay niya Di ba? Kaya siguro, pwede natin ipag-pray, Lord, naway hindi pa maging huli. No? Yung tipong, Lord, tanggapin ka nila, hindi dahil mamamatay na sila o kaya dahil takot lang sila. Kundi talagang tanggapin ka nila kasi nakikita nila wala nang ibang pag-asa sa buhay na to. Di ba? Kaya nabubuhay ka hindi lang para magtrabaho. Of course, yung sumpa sa ating kasalanan, isa yun. Di ba? Sumpa kay Adan. Paghihirapan mo ang kakainin mo. Kasalanan niya ni Eva at ni Adan. At ng ahas. Wag na tayo magsisihan. 41 dekada o taon na ang simbahan. So, kaya mga kapatid, also pray for your loved ones na hindi pa maging huli. Diba? Nakikilalanin ka nila, Lord, hindi dahil bedridden na sila o kaya naman may mangyayaring hindi maganda, kundi dahil talagang na-convince sila na kailangan ko si Jesus. Ikaw, kapatid, convince ka ba? Kailangan mo si Jesus. Pwede mo magtaas ang kamay ng mga convince? Praise the Lord. Okay, praise God. Sa mga nasa online po, pwede bang pakishare yung live kung convince ka? Di ba? Again, pray that God would convince them of His love for them and their need for salvation. Kailangan natin si Jesus. At ang mundo ay kailangan si Jesus. Pa-next po ako, Kuya. Salamat. Sabi po in the book of John 3:16, we all know this, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak
upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Walang ibang paraan para magkaroon ng eternal life kundi si Jesus lamang. Praise the Lord. Praise the Lord. So again, we can pray for that mga kapatid and we believe God will answer. And last, sa isa sa mga panalangin na pwede nating hingin sa Lord or idulog, I pray for wisdom as to how to best minister for them. Of course, hindi ka naman lalapit sa mga mahal mo sa buhay at sasabihin mo na, Ma, tanggapin mo si Jesus. Pwede. Di ba? Pero kung ang magulang mo, kung ang mga kaibigan mo, hindi pang ganunan, babalagbagin ka lang din nila, di ba? Babarubalin lang, pipilosopohin lang yung sasabihin mo. So, iba-iba ng atake. Iba-iba ng way to minister. Pero bago tayo lumapit sa kanila and to share Jesus, pray for wisdom. Lord, ano kaya yung pwede kong sabihin para makot ko yung attention nila? Ano kaya yung pwede kong, di ba, yung iba, sabi nga kahapon sa training na inatinan po namin, yung iba pwede mong gamitan ng libre. Di ba? Uy, kape tayo, nagkape ka na? Kape tayo, may alam akong kape yan. Libre mo muna. Hindi, wag ganun. Libre ko. Yan. Di ba? And then, unti-unti, share mo si Jesus. So, may iba-ibang way, di ba? Meron naman, habang pupunta sa park, maggagala, o kaya naman, habang nagkukantuhan lang, typical. Sa school, sa work. Uy, alam mo, kailan mo ba si Jesus? Diba? Pero meron naman, may kakilala kami ni Pastor Louie, kababata ni Pastor Louie to eh. On fire na on fire, galing church. Pag uwi niya ng bahay, convicted siya na, share ko si Jesus. Convinced siya, maganda. Kaya lang sinabi niya agad, Ma, basagin na natin yung mga yan. Di natin kailangan yan. Ang tapang eh. Very bold. Very courageous. Kaso lang, bata pa siya nun eh. Elementary, bata pa kami nun eh. Mga elementary pa lang kami, high school. So, wala pa siyang boses. So, ganun, mula nun, hindi na siya pinayagang umattend. Kasi parang namanipula daw. So, yun. Kaya iba-iba ng way. Then again, bago ka mag-minister, bago mo i-share si Jesus, you pray and ask for wisdom. Lord, give me wisdom. Pa-next po, kuya. James 1:5, mga kapatid. We are all familiar to this. Sapagkat, kung kayo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Amen? Kinu-quote natin tong verse na to, lalo na kapag exam. Diba? Lalo na kapag hindi nag-review. Ay, sorry. Diba? Ay, hindi pala ganun si Mitch. Nagre-review to. Ay, sorry. Diba? So, we can all ask, Lord, anong way, anong approach ang gagawin ko po sa kanila. So, again, number 1, pray for them. Sabihin nyo nga po, pray for them. Thank you, Lord. Mga kapatid, ulitin ko po. Sige po, pa-next po ako, kuya. Pangalawa, of course, as a Christian, we need to be willing or become willing and bold in sharing Jesus. As in, isi-share mo talaga siya. Mga kapatid, walang excuse ito. Ulitin ko po, ito po ay para sa lahat ha. Itong task na to ay ibinigay ng Diyos sa mga tumanggap at sumusunod sa Kanya. Kung tinanggap mo si Jesus at sinusunod mo siya, gagawin mo rin to. Hindi lang kami, hindi lang ilan, kundi lahat tayo mga kapatid. So we must be willing and bold enough, matapang, in our actual sharing of the gospel. Pa-next po, kuya. Thank you po. So proclaim the message of salvation through Jesus Christ to your friends and family. Sasabihin mo talaga, kapatid, do not just pray na, Lord, gumamit ka ng mga ibang tao para masiran yung pamilya ko. Minsan nasabi ko, napapag-pray lang natin yun kasi nahihiya tayo sa family natin, no? Na maganda namang panalangin, Lord, kung hindi man ako ang gagamitin mo para sa pamilya ko, gumamit ka ng iba para mag-share ng salvation sa kanila. Maganda naman, Di ba? Okay naman, Kaya lang again, minsan, nagiging panakibutas lang kasi nahihiya ka mag-share. Nahihiya tayo, wala tayong lakas ang loob. Baka awayin ako ng mama ko, Pero mga kapatid, ulitin ko po sa atin inassign itong bagay na ito, ang pagbabahagi ng magandang balita. Ang magandang balita, kaya sa tinawag na magandang balita, kasi wala kang ibang gagawin kundi maniwala lang. Tumanggap at manalig. John 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap
at sumampalataya o nanalig, sa kanya ibinigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ganun lang kadali. Oo, that's why it is called good news. Sabi mo sa katabi mo, may good news ako sa'yo. Praise the Lord. Proclaim the message, pa next po ako kuya, in the book of Romans, chapter 10, verses 9 to 10, na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, ano mangyayari? Mahina, ano mangyayari? Ligtas ka. Tayo mga kapatid, ipinapahayag natin na si Jesus ay Diyos at Panginoon, amen? And we believe na siya ay binuhay uli ng Diyos Ama on the third day. Hindi dahil yun yung palugit sa impyerno, kundi 3 araw lang nila kinaya yung glory, yung power ng kabanalan ng Diyos ng Panginoong Yesus. Yun. Since tayo naniniwala at tinanggap natin si Jesus, tayo raw ay maliligtas. O tayo raw ay ligtas na. Sapagkat itinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas siya, inulit-uli. Kapatid, tayo ngayon ay nagiging matuwid sa Diyos dahil sa pananampalataya natin kay Jesus. Amen? Pag sinabing matuwid, ibig sabihin, parang walang kasalanan or wala kang kasalanan sa paningin ng Diyos. Grabe, no? Parang na-encourage akong gumawa ng mali. Hindi ganun. Mali yun. Di ba? Pag sinabing matuwid na tayo sa paningin ng Diyos, ibig sabihin, parang nag-back to zero uli yung ating mga gawa. Para uli tayong newborn Adan sa paningin ng Diyos. Kung ang tao raw ay may pananampalataya kay Jesus. And since tayo ay may pananampalataya sa Panginoong Yesus, tinuturing tayo ngayon ng Diyos Ama bilang matuwid. Amen? Ngayong gabi, kapatid, tignan mo. Habang patuloy tayong nananampalataya sa Lord, patuloy din naman tayong tinuturing na matuwid ng Diyos Ama. So again, we have to proclaim the message of salvation through Jesus Christ to our friends. Kailangan natin sabihin na walang ibang pag-asa sa buhay na ito kundi si Jesus. Pero after nito, tuloy pa rin ang buhay. Pero kailangan, huwag na tayong umalis kay Lord. Amen? Hindi naman lahat tinawag na magpastor eh. Di ba? Espesyal yung pagkatawag na yan eh, at hindi lahat kakayanin yan. Hindi lahat tinawag para maging Actually, lahat tinawag para maging evangelist. Wala na, sayang yung punchline. Wala na, sayang yung bars. Nasabi na, nag-choke. Di ba? Hindi lahat tinawag para magpastor sa simbahan ng Emmanuel. Pwede, pero hindi talaga. Pero lahat tayo tinawag para magbahagi, maging evangelist. Di ba? Mag-evangelize, mag-share ng gospel. At yun yung isang bagay na espesyal. Dahil Diyos lang ang tumatawag sa atin at wala nang iba. Amen? Ay, Chi, bago matapos yung gabi, yung buong araw ng linggo, pwede mo bang i-share ako sa mga mahal mo sa buhay? Di ba? Kahit sa social media lang. Di ba? Kahit sabihin mo lang na mahal ka ni Jesus. Di ba? Namatay si Jesus para sa'yo. Muli siyang nabuhay para sa'yo at babalik siya para sa'yo. So, simple as that. Next po ako. Always prepared. Nalagay ko po ba yun? Ayan. First one, proclaim the message of salvation through Jesus Christ kasi wala nang ibang magliligtas sa tao kundi si Jesus lang. Pangalawa, may nakausap kami nun eh. Dito sa may Rojas, ayaw niya tanggapin si Jesus eh. Babardagulin ko na sana eh. Kaya lang hindi naman tayo tinawag ng Lord para manalo sa debate. So tinawag tayo para mag-win ng soul, di ba? Hindi to win debate. So then again, at least we share Jesus, di ba? Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Kaso ayaw niya tanggapin. Hindi. Bakit si Jesus? Ay, bahala ka kung ayaw mo tanggapin. Now, pangalawa, be willing and bold in sharing the gospel. So, always be prepared to speak of your faith. Bukas, kung gigisingin ulit tayo ni Lord at bibigyan ulit tayo ng panibagong buhay, purihin ang Lord. Kung hindi man, purihin pa rin ang Lord. So, pero kung bibigyan niya pa tayo ng extension of another day, another 24 hours, mga kapatid, God wants us to become prepared sa pag-share ng ating faith, ng ating pananampalataya.
May mga nakakausap tayo, they are very bold enough in sharing their experiences sa buhay, di ba? Their achievements, their problems, di ba? Pero tayo, mga kapatid, we are called to speak of tungkol sa ating pananampalataya, tungkol sa kaligtasang tinanggap natin kay Jesus. And that is very important. Kasi isa yan sa nagdi-distinguish kung ikaw ba ay mananampalataya or ang tao ay hindi. Kung ano ang lagi mong sinasabi, di ba, yun ang laman ng puso mo. Di ba? Sabi ng Bible. Di ba? So kung ang lagi mong sinasabi tungkol kay Jesus, ikaw ay talagang tumanggap kay Jesus. Pero, paano yun, Kuya Renz? Yung nanay ko rin maka-Jesus pero hindi naman siya tumatanggap pa. Paano mo nasabi? Bukang bibig niya, Jesus Paano? Jesus Mariosep. Jesus Mariosep. Hindi, iba yun. Pero kung si Jesus na mahal ka ni Jesus, tanggapin mo si Jesus, walang ibang daan papunta sa langit kundi si Jesus. Positive ka, kapatid. Ikaw ay mananampalataya at tunay na tumanggap kay Jesus. So always prepared. Kaya nga sabi in 1 Peter, pa-next po ako, chapter 3, verse 15, na alalahanin nyo na si Kristo ang dapat ninyong parangalan at sundin. Kaya yung kanina inawit natin, di ba? Make me your vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. Di ba? Yung gusto ni Lord, hindi yung gusto natin. Di ba? Ako, Lord, gusto kong maging pastor, Lord. Kahit anong gusto mo, kung hindi yan ang gusto ng Lord para sa'yo, huwag kang magtampo. Amen? Kung si EJ, gusto ni EJ, Lord, parang gusto kong maging bishop. Kasi bakit nak? Kasi yung katawan ko, pang bishop Kahapon po, may nagtanong sa akin. Sabi niya, Kuya Renz, bakit yung mga bishop, iisa yung appearance? Oo, may running tayo, no? Hindi ko nababanggitin kung sino, di ba, Ate Irish? Amin namin lang yun. So, kung gusto mo yan, maganda yan. Pero, ano yung gusto ni Lord? Di ba? Lord, ayoko nang tumugtog Pastor, ingat ka, ha? Oo, ingat, ha? Ingat po, ha? Jen, to God be the glory. Di ba? Uy, grabe yun. So, Lord, ayokong tumugtog. May moment naman na ganun. Di ba, Kuya Jelan? Testimony ni Kuya Jelan yan. Di ba? Minsan, parang ayoko nang tumugtog. Minsan, may iba kang gagawin. Pero, pinapatugtog ka pa rin ng Lord kasi hindi yung gusto mo, kundi yung gusto ni Lord. Amen? Parang ayoko umatin. Gusto mo yun. Yun ba gusto ni Lord? Ang gusto ni Lord, umatin ka. Kaya nga sabi ko kanina, meron ilan sa atin dito, ayaw naman talaga umatin Ngayong gabi kasi may gagawin. Maglalaba, tatrabaho, mamamalengke, may lakwatsa. Diba? So, hindi lahat tayo gusto umattend. Pero gusto ni Lord. Kaya nandito ka. Sabi mo sa katabi mo, gusto ni Lord, nandito ka. Lalaban ka pa? Diba? Anong laban natin sa Diyos? But then again, as long as umattend tayo, tinatransform ni Lord yan. Hindi yun natatapos doon. Now, going back, dapat ninyong parangalan at sundin. Nababless si Lord pag nagagawa natin yung gusto niya. Amen? Kahit na sa umpisa ayaw ng puso natin. Si Pastor, testimony niya yan. Nag-resign siya. Kasi ayaw naman niya talagang sanang magpastor. Hindi niya desire yun. Gusto niya lang maging alalay ng pastor. Ginamit siya ng Lord. At marami pang lingkod ng Diyos sa ganun din ang testimony. Brother Jason, Brother Vincent, last Friday. Diba? At marami pa. Hindi ko naman pinili ito Si Lord ang pumili. Sinunod lang nila si Lord. Tayo, sinusunod natin si Lord. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo. Amen? Handa ka bang ipaliwanag si Jesus? Kung hindi ka pa handa, pwede tayong magpaturo sa Lord. Parang hindi ako capable Oo, hindi talaga tayo capable. We are not fully equipped. Pero tinawag ng Diyos ang mga mahihina, ang mga mangmang, ang mga may kulang, ang mga may saltik, ang mga may problema, ang mga parabang kulelat sa lipunan para hiyain ang mga nagmamayabang, ang mga nagmamataas, para hiyain
ang mga masyadong self-entitled na tao. Tinawag tayo ng Lord at yun ang biyaya. Amen? Tinawag ka at ginagamit ka kahit alam mo sa sarili mo na hindi ka kagamit-gamit. Amen? Pinapunta ka ng Lord sa church kahit na hindi mo deserve na humarap sa presensya niya ngayong oras na ito. Tumatayo ako sa inyong harapan kahit alam ko sa sarili ko na, uy, ang dami kong foul sa Lord. Yun ang biyaya. In that case, hindi ako pwede magyabang. Kasi biyaya lang to. In that case, hindi ka magmamayabang. Kasi alam mo sa sarili mo, na biyaya lang yan kung ba't ka nandyan. Kapatid, always be prepared to speak of your faith. Paano? Fruit of the Spirit, di ba? Gentleness, meekness, di ba? Patience, self-love. Self-love ba? Self-control. Alam ni China. Praise the Lord. Diba? Ayan ang mga... So, in sharing the gospel or in sharing Jesus to your loved ones or to your friends, we have to share it with gentleness and respect. Siyempre. Hindi natin sasalampak sa bibig nila, tanggapin mo si Jesus, mamamatay ka bukas. Pag tinanggap mo siya ngayon, langit ka. Hindi naman ganun, of course. Kapatid, there is no substitute for personally sharing the gospel. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig, Romans 10:17. Faith comes by hearing and hearing the message that is heard through the word about Jesus Christ. So kapatid, we have to share Jesus. Kailangan talaga po. Patawarin ako ng Lord, hinihingi ko to ng tawad sa Lord. Maraming moments na kinukonvict ako ng Lord to make a video, post it sa social media. Kilala niyo naman po ako, di ba? Pala-post ako sa social media. At pasensya na kung nauumay kayo kung panay pangalan ko yung nakikita niyo sa My Day, sa wall niyo. Pasensya na po. That's my one way, di ba? Simple way lang ng pag-share. Ang liit-liit lang nun. Sabi ko, pagdadamot ko pa sa Lord. Pero may moment naman, nag-share din naman ako ng mga pang-kalokohan, pang-joke, di ba? At yun nga yung nagiging motivation ko eh. Ang lakas ko nga mag-share ng katatawanan eh. Tapos pagdating sa Lord, nahihiya ako, di ba? Pero may moment po na I can hear the word or the Lord's conviction sa akin, pero nahihiya pa rin po talaga ako. At inihingi ko ng courage and patuloy sa Lord. Lord, gusto ko talagang gumawa ng content about sa love mo, sa goodness, about sa'yo. Tapos may sudden question sa isip ko at the back of my mind na, paano yan? Ang konti pa lang ng knowledge mo eh. Paano pag may nagtanong sa comment section? Parang mga nakikita lang din natin, di ba? Paano pag may nagtanong about sa Trinity? Mga hindi mo pa kaya yan, ipaliwanag eh. Di ba? Pero meron din namang voice na nagsasabi sa akin na hindi naman nagsisimula doon yung lahat eh. Nagsisimula yan kay Jesus. Di ba? So know Jesus first. Share Jesus first. At sa pagbabahagi ng gospel, kapatid, hindi mo isi-share na 3 ang persona ng Diyos. Yun ba agad isi-share mo, Mitch? Hindi naman, di ba? Di ba? Ang isi-share mo, yung pagmamahal ni Jesus sa kanila. Hindi mo naman isi-share agad sa mga LGBT, kasalanan niyang ginagawa mo. Same-sex, kasalanan niyan. Hindi naman ganun agad eh. Di ba? Ang isi-share mo sa kanila, yung ginawa ni Jesus. Nare-rebuke ako in that case. Pero again, I'm still asking courage sa Lord. Lord, one day, gusto ko sana hindi maging huli ang lahat. Magawa ko to. Di ba? Simpleng pag-share lang. Kapatid, kung may kakilala ka, gustong ma-sharean, actually, maganda yung in-offer sa atin, mga kabataan, na bagong klase ngayon, if nagde-desire kayo magkaroon ng Bible study, you can ask for help sa mga kuya at ate nyo. Lapit kayo at matulungan namin kayo sa pag-share. Mag-meet tayo once a week, di ba? Or twice a month. And then we'll help you share Jesus sa mga kaklase nyo or katrabaho. Walang bayad. Hindi nyo kami kailangan bayaran. Amen? Itong ginagawa natin ay para sa Lord. So, minsan kami pa magpapamerienda sa inyo. Totoo yan. Walang halong joke. Ito yung ginagawa natin para sa Lord. Amen? This is our love for the Lord. And alam natin na itong mga simpleng act of worship sa Lord ay never mapapantayan yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. So we're doing this hindi para pantayan yung ginawa ng Lord, but simply to express
kung sino si Lord sa buhay natin. To share the world of His love. Share the world of His love. Misa. Ay, sorry. Tell the world of His love. Kasi naging part ako niyan eh. Kasining. Praise God. So, dalawa na po yan. Pray for them. At yung pangalawa, be bold in sharing Jesus or the gospel. Dalawa po yan. Last, mga kapatid. Pa-next po ako, kuya. Tatlo lang ito, pero medyo tumagal. Pero, wala na? Ay, meron pa. Nagla-loading lang. Sa atin pong anniversary, ito po ay gaganapin October 27, 2024. Invited po kayo mga ate, kuya. Invited po kayo. Sabihin nga po natin sa kanila, invited kayo. In 1, 2, 3, go! Invited kayo. Kahit si kuya, ano pangalan niya uli? Sorry, LJ. Si Roy, ayun yung katabi niya. Ano? Sorry. Rico. Nico, invited ka din. Invited po tayo. Antipolo family, invited po kayo. Punta po kayo. Erickson, invited. Ate Cherry, punta po kayo. Huwag po kayong hindi pupunta kahit na hindi kayo nakaten ng ilang linggo. Huwag po. Invited po tayo. Totoo po yan. Ayun po ang napag-usapan ng council, ng board at ng church kanina. So, kanina pong umaga nagkaroon tayo ng General Assembly sa mga wala po dito at pinag-usapan yung magiging sistema ng ating pagdiriwang. So, lahat po invited, umaaten man o hindi, nawala man sa Lord or nagpapatuloy, lahat invited. Praise the Lord. Pwede palakpakan natin ng Lord. Open for all, mga kapatid. Now, kung tinatouch tayo ng Lord, parang gusto kong maging part, magkaroon ng magbigay ng contribution, ulam, bahala ka. So, deal mo yan sa Lord. Basta ang mahalaga, invited ka. Amen? Lahat po tayo ay welcome na sumama at dumalo. So, na-segue ko lang kasi naglo-loading. Third, mga kapatid, we pray for them and we share them already. Bakit hindi pa rin naniniwala, Kuya Rins? Bakit ayaw pa rin nilang tanggapin si Jesus? Be patient, mga kapatid. Sa Tagalog, maging pasyente ka. Hindi, biro lang. Be patient. Hintay lang. Huwag mo madaliin. Baka ito makatulong. Live godly Christian lives. In front, sa harap. Sa harap nino ng ating friends and family members. Di ba? Paano, Kuya Renz? Kunyari, pag nandyan sila, nanonood ng TV, daan ka sa gitna, tapos walis ka. Ganun. Di ba? Di ba? Oo. Di ba? Maganda yun, di ba? Pagdating nila, di ba? Bigyan mo sila ng towel. Ano to? Pawis ka. Baka pagod ka. Tubig. Di ba? Okay naman, kunyari, di ba, sa cellphone ka, wala sila. Pagbukas ng pinto, dumating sila, pagkakita mo, God is good! God is good! Parang hypocrite eh, no? Kaya rin, sinaturuan mo kayo maging plastic. Hindi, biro lang. Hallelujah! Jesus is good! Mga kapatid, live godly Christian lives in front of our friends and family members so they can see the change God has made in us. So, simple lang kapatid. Kung dati naririnig ka nila magmura, syempre titigil mo yun sa tulong ng Lord. Sisikapin mo na, wag nang magawa yun, di ba? Kung dati nakikitaan ka nilang manigarilyo, uminom ng alak, di ba? At kung ano-ano pa na makamundong gawain, syempre sisikapin natin sa tulong ng Diyos na hindi na yun magawa sa harap nila, sa likod na lang. sa harap at sa likod. Sisikapin natin sa tulong ng Lord. Magiging perfect ako, Kuya Renz? Hindi po. Kasi never naman tayo magiging perfect eh. Si Jesus lang talagang perfect. Diba? Then again, kapag nagkakamali ka, sikapin natin bumalik sa Lord. Diba? Kapag nanghina ka, sikapin mong makabangon uli sa Panginoon, kapatid. Kapatid, lahat tayo ay dumaraan sa ganong season. Panghihina, panlalamig, name it. Paglayo sa Lord, hindi namin ini-encourage yun. Ang church natin, lalo ang Bible, hindi tayo ini-encourage na lumayo sa Lord. Ang ini-encourage sa atin ng Bible, magpatuloy sa paglakad sa Lord. Pero kung madadapa ka, kung matitisod ka,
Di ba? Kung manghihina ka, huwag ka mananatili doon. Di ba? Bounce back uli. Balik uli sa Lord. Ganun lang. Di ba? And then, do not compare your previous or your past sa current. Dati, on fire ako. Tugtog ako ng tugtog dyan. Ngayon, umaaten na lang ako. Hindi ganun. Di ba? Hindi ganun yun. Again, si Lord, kung anong gusto ng Lord na gawin sa'yo or gamitin ka kung saan, doon lang. Ako po mga kapatid, I'll tell you, I'll be honest po with all humility at sa biyaya ng Lord. Nawala po ako sa Lord. Di ba? Nanghina po ako. Umattend lang ako pero nawala talaga ako sa Lord. Nag-undergo nga po ako ng restoration. Alam po nila, Pastor yan. Di ba? Dahil sa kasalanan ko, sa kalokohan ko. Nanghina po talaga ako. Pero umattend po ako sa biyaya ng Lord. And sinabi ko nga kay Pastor Louie, naging honest ako, Pas, may moments ayoko na umattend. Di ba? Kasi wala na ako. Ultimo Bible reading ko po, natigil talaga. Ilang buwan yun. Nagsisimula pa lang po ko ulit. Gradually. Sa biyaya ng Lord. Yung prayer life ko, wala. Back to zero. Naging worst pa nga eh. Pero umattend ako. Pero not to pretend na okay ako. Hindi nga ako tumatayo eh. Ilang buwan po ako hindi napatayo, di ba? Dahil doon. Dahil sa consequence ng maling ginawa ko. So, tapos, yung ministry, sabi ko, Lord, nung nandun ako sa moment na season na nanghihina ako, nanlalamig ako, alam niyo, sabi ko po sa Lord, Lord, wala na, huwag mo na po ako gamitin. Youth ministry na ginamit ako ng Lord na youth president for 12 years. Salamat sa Lord. 12 taon. Pastor, ano yun, diba? Pwede yung lagay sa resume. Hindi, kay Pastor ko lang nalaman yun recently. Pwede pala yun? Oo, nakakatuwa. Pero hindi ko yun ginawa para doon. Pero mga kapatid, ngayon hindi na po ako youth president. At naniniwala ko na isa sa cause or reason kung bakit, ay dahil sa panghihina ko, panlalamig sa kasalanan ko, paglayo ko sa Lord. Dahil doon, hindi ko po yun madi-deny. Yun ang isa sa naging mitya. Eh, syempre, di ba, aalisin ng Lord sa'yo yun. Alam nga namang gamitin ka pa ng Lord. Hindi ka nagpapagamit sa Lord. Ano, gagamitin mo sarili mo. Gamitin mo ang ministry. So, nalungkot ako. Nasasaktan ako. Pero hindi pa rin ako, umatin pa rin ako ng youth kahit na ako ay, hindi na youth, kahit na ako ay dugyot. Kahit na ako ay hindi na pasok sa youth. Oo. Umatin, cute mo pa. Love you thank you dyan Zam, thank you Zam. Kahit na ako ay acute na. So, hindi na ako youth. Umaten pa rin ako mga kapatid. At ganun pa man, nalungkot ako. Nasasaktan. At the same time, lagi ko pinag-pray sa Lord na, Lord, if there are jealousy in my heart, alisin mo. Gusto ko yung godly jealous, hindi yung worldly jealous. So, pinagpapray ko po yun sa Lord, mga kapatid. At what I'm trying to say is, kahit na ako ay 12 taon nang ginamit ng Lord, maging kuya, youth president, sa church na ito, nadapa pa rin ako. And I cannot pretend na lagi akong matatag or lagi kaming maayos. Pero, the reality is, anong yayakapin mo? Yung panghihina mo, yung panlalamig mo? Di ba? Yung pagsaself-pity natin. Kung nagpatuloy ako sa pagsaself-pity, mga kapatid, I'll tell you, alam ng Panginoon, baka nabalitaan nyo na lang din akong nagpakamatay. Kung tuluyan kong niyakap yung self-pity, yung condemnation, kung patuloy kong niyakap yung shame, lahat ng guilt, lahat ng negative, baka wala na, nasiraan na po talaga ako ng tuluyan. Pero God is good. Ngayon, gusto kong bumalik sa pagiging youth president, pero hindi na ako gustong gamitin ng Lord dun eh. Wala akong problema doon. Di ba? Sabi ko nga sa Lord, okay lang Lord, huwag mo na po akong gamitin ulit, balik na. Kaya lang, prideful pa rin sa Lord, boastful pa rin, boastfulness eh. Di ba? Ginagamit ka na, nag-aayabang ka pa, hindi Lord, wag na. Wag na. Song leader ka, Valerie, hindi Lord, hindi ako okay, ayoko kasi nakagawa ko. Hindi Lord, wag na. Kayabangan yun, mga kapatid. Pagpunta sa church, ini-invite ka ng Lord through your brothers, your brethren, your pastor, your mentor, sasabihin mo, kasi po, ganito, ganyan. Kayabangan yan, kapatid. That's pride. And pride is the cause why Lucifer, binagsak siya ni Lord because of pride.
Kaya tayo rin, mga kapatid, kung hindi ka nagagamitin ng Lord sa kung saan mang ginamit ka niya dati, walang problema. Gagamitin ka uli ng Panginoon sa ibang paraan naman. Pwede ka niya ibalik, pwede rin hindi. Pero, gagamitin ka niya. Now, sa paggamit sa'yo ng Lord, paano yung kay Renz, hindi ko gusto kung saan niya ko lalagay eh. Hindi ganun ang proseso ng Diyos. Habang lumalapit ka sa Lord, binabago niya rin ang puso mo. Delight yourself unto the Lord and He will give you the desires of your heart. Isang misconception sa verse na yun, mga kapatid. Kapag lagi ako nag-church, nagpe-pray, nagbabasa ng Bible, ibibigay ng Lord yung laman ng puso ko. Kasi gusto ko magkakotse. Gusto ko magkaroon ng sariling bahay. Gusto ko magkaroon ng pamilya. Gusto ko sumikat. Gusto kong ganito, ganyan. Hindi ganun yun, kapatid. Hindi siya agimat na kapag lagi mong kasama, ligtas ka all the time. Hindi siya ganun. The moment you delight yourself unto the Lord, ang ginagawa ng Diyos, yung puso niya, nilalagay niya sa puso mo. So yung gusto niya ngayon, nagiging gusto mo na din. And He will give you the desire of your heart. Hanggang sa ang maging desire ng puso mo, maglingkod na sa Lord. Kaya yung ayaw mo noon, ayoko nga maghugas dito eh, ayoko nga magpunas, ayoko nga magwalis eh, ayoko nga tumugtog, ayoko nga magpastor eh. Nagiging gusto mo na dahil yun na yung puso ng Lord. Ang puso ng Lord ay nasa iyo na. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, ang puso ng Lord ay nasa iyo. Pastor, baka marinig. Ang puso ko. In addition, mga kapatid, sa pag-pray, sa pag-share natin ng faith natin, kailangan mabuhay din tayo na mga taong binago ng Diyos. May quote po akong verse sa 1 Peter chapter 3. Ito ay tungkol sa mga kababaihan about sa kanilang asawang lalaki. Pero gusto ko i-quote yung letter B. Sabi rito, magpasakop kayo sa asawa ninyo. That's the A. Now the B part, yung thought kasi nito ang ganda. Very useful siya in all aspect. So, tuloy ko lang po. Upang kung ang asawa ninyo hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mga mami, mga daddy, mga, sige na nga, mga youth, kung may nobyo, nobya kayo na hindi pa nakakakilala sa Lord, may chance. May chance. Ulitin ko po may chance. Pero hindi namin nire-recommend na magnobyo, nobya ka ng wala sa Lord, syempre. Pero again, if nandyan na yan, may chance. So, huwag ka naman madadown. Huwag ka naman lumayo sa Lord or sa church. So, may chance. Ano ang chance? Ito, maaring madala nyo sila sa Panginoon sa pamamagitan ng mabuti ninyong pag-uugali. Kahit na hindi kayo magsalita, your action is enough to speak that you are a follower of Jesus. Nagets po natin yung thought? Yung concept ng verse? Ang ganda, no? Sapagkat nakikita nilang may takot kayo sa Diyos at malinis ang pamumuhay ninyo. Oh, di ba? Ganda. Ito ay, sabi ko nga, ang context nito ay patungkol sa pag-aasawa or sa mag-asawa. Mga babae. Tinatawag ni Pedro dyan yung mga asawang babae. So, pero again, gusto ko lang kunin yung thought na pwede tayong mag-share kahit hindi tayo nagsasalita. Di ba? Yung po at opo lang. Ikaw, bata ka, ang punong-puno ka ng respeto. Di ba? You are already reflecting yung character ni Lord. You are already reflecting the glory of the Lord. Di ba? Itong batang to, lagi nakangiti. Laging tumatawa kahit walang kausap. Abnoy ka ba? Itong batang ito, ang glow-glow ng ngiti ng muka. Ang gaan kasama. No? Kung paano ko sasabihin sa'yo ng mga kapitbahay mo, itong batang to, nasa bahay na lang, pero mukhang losyang. Palamura pa. Di ba? Itong taong to, nagsisimba naman, pero ganito, ganyan. So, pwede rin silang ma-discourage, no? Kahit na anong sabihin natin. God is good! Puto ko, tsintasan na ba yung walis? Hindi ka paniniwalaan. Di ba? So, may moment na dapat ka magsalita, may moment na pwede ka manahimik or tumahimik. But the moment you stop talking, sharing your life, the actions na meron ka. Christian ba yan?
Ba't ganito ganyan? Ay, oo, Christian yan. Tignan mo siya, oh. Di ba? So, ang ating buhay po ay refleksyon o salamin kung sino si Lord. Kung sino ang ating sinasambang Diyos. Kung lagi ka nakasambakol sa mga kabataan, kung ang reklamo sa atin ng mga magulang nyo, negatibo, syempre, may dapat tayong ayusin. Di ba? Pero kung positive naman, keep it up, pagpatuloy natin. Pero kung sablay, ayusin natin. Hindi pa naman huli. Salamat sa Panginoon. Pero again, it's a warning. Di ba? It's, ano na yun, wake up call na para sa atin na, uy, teka lang, ginagamit ako ng Lord pero hindi nakikita sa akin sa Lord sa action. So, wake up call siya. It's a warning para sa atin. So, sa atin po, mga kapatid, 3 bagay itong gusto kong ibahagi sa inyo ulit ngayong gabi. Pa-next po, kuya. Project Sharing Jesus. Ang ating pong Project ICF ay patuloy na tumatakbo sa biyaya ng Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Hallelujah! Praise God! At tayo ngayon ay meron ng naipon na tumataginting na. Malalaman niyo po yan sa mga susunod na linggo. So, si Brother Genesis po ang ating bagong, anong bang word mo kayo na? Ambassador. Ambassador ng ating Project ICF. Praise the Lord. Hallelujah. So, siya po ang mangungulit, mag-a-announce, mag-a-update sa atin tungkol sa mga kaganapan ng ating mga ibinibigay, 'di ba? Ating sharing and kung ano ng update sa ating buong simbahan. Kung wala pa po kayo nakikitang update within 2 weeks, reklamo po kayo sa kanya. Ulitin ko po, within 2 weeks, kapag wala kayo nakitang pagbabago, sabihan niyo siya. Konsumihin niyo siya. Biro lang po, hindi naman agad-agad dyan. Huwag naman ganon. Kakaupo lang ng tao, in-stress niyo naman. Walang pagbabago, bumaba ka dyan. Ay, wag po. So, wala pong anomalya ang nangyayari sa ating Project ICF. During my term. So, he keeps on announcing na sisimulan na ang gawain or ang proyekto within this year. So kapag walang nangyari, sisihin niyo siya. Ina-announce niya eh. Ako, playing safe ako eh. Pag-pray po nating patuloy, di ba? Nagpapatuloy po ang ating... So, hindi, by God's grace po, we believe within this year po talaga masisimulan po natin yan. Amen? Palakpakan po natin ng Lord. Praise God. Hindi pa siya tapos, oh. Nagbibigay pa ng petsa, oh. Oo. Pag-pray mo yan, bro, ah. Pag-pray mo yan puso mo, ah. So, kung may Project ICF, sa ating daily living, meron tayong tinatawag na Project Sharing Jesus. Palakpakan natin ng Lord. Etong project na to, hindi mo siya pwedeng gawin kapag due date lang. Alam niyo po sa nasabi ko? Ha? No wonder, hindi sinabi ng Lord kung hanggang kailan ka mabubuhay. Mark, bibigyan kita ng 30 years para mabuhay. Lord, susundin lang kita kapag 29 years old na ako. Yung 1 year, sa'yo na yun. Ganun tayo gumawa ng project eh. Ay, hindi naman lahat. Karamihan sa atin, ganun gumawa ng project nung nag-aaral pa tayo eh. Di po ba? Kung kailan ang due date, kailan pasahan? 2 weeks from now. Sige, sa Friday, next Friday, gagawin ko yun. Di ba? Kaya, hindi natin to pwedeng gawin kapag due date na. Sa mga nag-aaral. Etong project, Sharing Jesus, should be done every day. Actually, kailangan. Hanggat may pagkakataon. Kung hindi man, kasi, again, hindi lang siya, sinabi natin kayo na hindi lang siya through words eh. Through actions. So, kung, paano yun, Kerens, wala akong nakausap today, hindi ko na-share si Jesus. Imposible, kapatid. Yung may makasalubong ka sa daan, nagdampot ka ng kalat, di ba? May tinulungan ka, you've shown already, you've reflected already, your life reflected already, Jesus. Kaya everyday project siya. Hanggang sa tayo ay kunin na ni Lord. Number 1, pray for them. Mamaya, mag-pray po tayo, kapatid. Pag-pray natin yung ating mga mahal sa buhay. I-ready sila ng Lord, tulad ng mga nabanggit po natin kanina. Buksan ng Lord yung puso nila, alisin yung anumang pambubulag ni Satanas. Pangalawa, be willing and bold
in sharing the gospel. So we can ask the Lord, Lord, make me your vessel. 'Di ba? Bigyan niyo po ako ng tapang, 'di ba? Yung lakas na hindi umaayaw. Be willing and bold in sharing of the gospel. At pangahuli, live godly Christian lives. Kristiyano tayo, amen? Amen. Ang mga rakista, nabubuhay sila, madidistinguish, alam ng mga batang 90s and 2000 to eh. Ang mga rakista, emo, alam naming emo yan, tsaka rakista, the way kung paano sila pumorma. Di ba? Nagsusuot ng bling-bling dito na pang-aso, tapos may mga makakapal dito na goma, naka-eyeliner, ay, rakista yan, ay, emo yan. Di ba? Punit-punit yung damit. Di ba? Ganun yan sila eh. So, kahit hindi sila magsalita, rakista ako eh. Rakista ako, emo ko eh. Kahit hindi sila umarte, alam natin. Di ba? Ang mga gangster, mga kabataan na yan, di ba? Ang mga pasyonista, ay, pasyonista yan. Di ba? Ay, Kristiyano yan. Di ba? Pagpasok mo ng pinto, ng bahay ninyo, ng classroom, ng trabaho mo, pagtapak mo, may kakaibang ambience, may kakaibang aura, may kakaibang glow na nadadala ka doon sa lugar. Hindi ikaw yung nahawaan, ikaw yung nangahawa. That's God's presence living inside of you, mga kapatid. And in that way, you are able to share Jesus. Practical way lang ito, kapatid, ng pag-share. Kasi ayaw namin na lumipas ang taon ng 2024 na wala man lang nagsabi sa atin or nagturo kung ano yung dapat natin gawin bilang Kristiyano. That is to share Jesus. Ngayon, may sagot na tayo. After natin tananggap si Jesus, Lord, bakit buhay pa ako? Simple lang. Kasi gusto ni Lord, i-share mo siya. Amen? Tinanggap ko na, nakita Lord ngayong gabi. So bukas, kukunin mo na buhay ko para langit na ako. Kung ganun ang disenyo ng Diyos, lahat tayo langit na after natin tanggapin si Jesus. Kaso hindi natatapos doon. Amen? After tanggapin si Jesus, buhay ka pa, simply because gusto naman ni Lord, i-share mo siya. Handa ka na bang mag-share? Bigyan ng gospel tracts. Meron po tayong gospel tracts, libre po yun, papamigay nyo lang. So kung nahihiya ka pang magbahagi through verbal or vocal, you can spread out or share yung gospel tracts. Mababasa na. Basahin niyo po, libre po yan, wala pong bayad yan. Tungkol lang po yan kay Jesus, ginawa niya para sa'yo. Ultimately, last but not the least, mga kapatid, just want to remind you na it is all God's power, it is all God's grace that saves people. At the end of the day, kung bakit sila maliligtas, ay hindi dahil sa atin. Dahil pa rin kay Jesus. Amen? Not our efforts. Hindi dahil sa effort natin. Oh, yan, save yan kasi dahil sa akin, sinirang ko yan eh. Mamamatay na sana yan eh. Tinulak ko. Christian ako eh. Hindi ganun eh. Ginamit ka ni Lord. It's all because of Him pa rin. Kaya the best we can do is to pray for them, witness or be a witness to them, and live the Christian life in front of them. Nagkakaintindihan po, mga kapatid ko sa faith. Share Jesus. Kaya mga disciples, mga apprentice, mga mami, mga daddy, kapag narinig niyo po si Pastor Louie at sinabi niya, share Jesus, hindi niya lang sinasabi na by verbal. Sinasabi niya yun, by the way, kung paano ka mabuhay, araw-araw, kung paano ka manalangin, at kung paano mo sasabihin sa kanila. So it's not just always about talking and talking and talking and talking. Pray po tayong lahat, mga kapatid. Pikit lang po tayo. Aming Ama na nasa langit, Ikaw na nagbigay ng iyong bugtong na anak na si Jesus upang ang lahat ng tumanggap at manalig sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapahamak. Kami po ngayon ay nagpapasalamat for calling us, Lord God, from darkness into your glorious light. Salamat sa iyong biyaya. Hindi namin kayang sukatin. Ang tanging masasabi lang namin ay salamat po. Wala na kaming ibang, hindi namin kayang tumbasan, pero ang magagawa lang namin ay huwag kaming lumayo hanggang sa takdang panahon ng pagbabalik mo. Salamat po sa iyong salita, Panginoong Jesus. Lord, help us to live
everyday po na ang pinaka nalulugod ikaw. Kapatid, if lahat tayo rito magkakaroon ng iisang aim, iisang goal, that is to please the Lord, that is to honor the Lord, hindi tayo magkakagulo. Kasi lalagyan tayo ng Lord ng harmonious spirit, gagawin niyang harmonious lahat, in harmony lahat ng ating gagawin, sasabihin, iisipin, even ang ating approach sa isa't isa. Because we are living in one spirit. Kaya mga kapatid, let's always ask the Lord, Lord, ano ang gusto mong gawin ko sa'yo? Lord, paano kita mapapangiti? Lord, paano ka mapaproud, mapiplease sa buhay ko? This life is not ours. This life is yours, Jesus. Mula nang mamatay ka sa krus ng Kalbaryo, binigay mo yung buhay para sa amin. Kami rin naman ngayon ay binibigay namin ang aming buhay sa iyo, Panginoong Jesus. Kaya hindi na kami ang nabubuhay sa mundong ito. Hindi na kami ang nabubuhay sa katawang ito, kundi ikaw na. Then again, Lord, we ask for forgiveness po. We wanna say sorry. Dahil inaamin namin, hindi kami everyday nakakapamuhay bilang isang Kristiyano. Sorry, Lord. Sumasablay pa rin kami sa pananalita, sa pag-iisip, sa pagkilos. Actually, kahit nga sa panahon na mag-isa kami, Lord, at wala kaming kasama, sumasablay pa rin kami talaga. May moment. And Lord, forgive us po. Inaamin po namin with all humility, with all love, respect, sa kabanalan mo at kapangyarihan. We just wanna say sorry, Lord. Patawad po for hurting you. Sorry, Lord, dahil may mga ini-expect ka sa amin na dapat namin gawin pero hindi namin nagagawa o ginagawa pa. Sorry po, Lord. At may mga bagay din naman kami na ginagawa na hindi naman yun ang pinapagawa mo. Sorry rin po, Lord. Patawad po. Sorry for hurting your righteousness, your heart, your love, your genuineness. Sorry po, Panginoong Jesus. Patawad po. Then again, Lord, we want to embrace this night, your grace sa gabing ito, yung biyaya mo. Gusto naming yakapin yung pag-ibig mo, yung panibagong pribilehiyo para mabuhay. At nais ka naming sundin ulit. Lord God, nais namin magsimula ulit, Panginoong Jesus. Yakapin mo kami, kumutan mo kaming lahat ng iyong katuwiran, Panginoong Jesus. And Holy Spirit, we wanna ask for wisdom as we live each day under your wings, under your name. Nais naming mabuhay sa bawat araw na nasusunod namin yung kalooban mo. Na ang nare-reflect ng buhay namin ay kung sino ka, hindi kung sino kami, Panginoong Jesus. Salamat po, Lord Jesus. Kapatid, in addition to that, the Holy Spirit wants to remind us, 2 Corinthians chapter 5, verse 17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. If you will humbly, wholeheartedly accept Jesus tonight as your Lord and Savior, ang pangako ng salita ng Diyos, ikaw ay bago na. It is time for you to forget the past and leave behind all your regrets, all your shameful acts, lahat ng bagay na pwedeng maging kabigatan para sumunod ka sa Lord, bitawan na. Dahil binibigyan na tayo ng Panginoong Jesus ng bagong simula. Now, there might be voices in your head, in your heart, in your conscience. Maaring magkaroon ng mga boses sa labas, barkada mo, dati mong kasamahan, mga taong nagawan mo ng mali, na agrabyado mo, maaaring magkaroon ng mga tinig at ibalik ka nila sa nakaraan mo. But you have to remind yourself na hindi, ako ay bagong nilalang na. Hindi dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa kung ano yung ginawa ko, kundi dahil sa kung ano yung ginawa niya para sa akin. And now I am living the life of being a new creation because of Him. Not because of my works, but because of what He has done on the cross. Kapatid, we are now living sa buhay na ito sa likod ng Panginoong Hesus.
Hindi na ikaw ang naglilid sa buhay mo, ikaw ngayon ay nasa likod na lang ng Panginoong Hesus. Kapatid, spoiler alert, public advisory, public announcement mga kapatid, sa pagsunod mo sa Panginoon, may I remind you, maaari ka uling bumagsak. Maaari ka uling makagawa ng mga maling desisyon. Pero kapatid, God is so good. God is so gracious. We are not encouraging you to do same mistakes. We are not encouraging you na, sige, subukan mo magkamali ulit, subukan mo si Lord. No. Pero kung magkamali ka uli, unconsciously, unintentionally, balik ka uli sa Lord. Bukas palad ka niyang hinihintay. At the end of the day, it is the voice of the Holy Spirit who convicts na bumalik ka sa Lord. Bumalik ka sa Lord. Kahit anong nagawa mo, kahit ano yung kamalian mo, kahit na sino ka, naging sino ka, kahit na ano yung mga maling desisyon mo, bumalik ka sa Lord. Magsimula ka uli. Magsimula ka uli. Magsimula ka uli. Now, there might be people, kapatid, na ilid ka ng Lord at sabihin, sharean mo tong pinsan mo, sharean mo tong kapatid mo, may bisyo yan. Part yan ng ganitong community. Suicidal thoughts, meron siya. Depressed siya ngayon. Kapatid, remind them, lalapit tayo sa Lord, hindi dahil sa kung sino tayo, kundi dahil kung sino siya. Kasi kung tayo rin lang, hindi natin kaya. Kaya Lord, nandito kami ngayon. Kapatid, we are all here right now dahil kung sino si Lord. Hindi dahil kung sino tayo. Maaring oo, gusto mo nang magsimula uli. But that desire came from the Lord. Yung thoughts na yan galing sa Lord, hindi sa atin. Kaya salamat sa Lord. Salamat po, Panginoong Hesus. Gusto lang namin pagsigawan na mahal mo kami. Gusto lang namin din pagsigawan na namatay ka para sa amin. Gusto lang namin isa pamuhay na mayroong Diyos na nagkatawang tao, bumaba sa langit, namatay, pinasan yung krus na sana ako yung magpapasan. Nagpunta sa impyerno para pagbayaran ng mga kasalanan ko, magligtas. Gusto lang namin ipagsigawan, Panginoong Hesus. Salamat po. Tago mo kami lahat sa likuran mo, Lord Jesus. All the message we've heard tonight, lagyan mo pong patuloy ng kapangyarihan mo, Lord God. Touch it, Lord God, with your holy blood. Cover it, Panginoong Hesus. Maging mga taong ito, there might be an attack later, gawa ng kaaway, doubt, hesitation na maniwala, temptation para manumbalik sa dating gawi, bisyo, maling pananaw, pag-iisip, lustful thoughts, maaring may mga atake mamaya ng kaaway para kami ay ma-discourage uli, kami ay manghina uli. And right now, by the authority na binigay mo sa amin, we are rebuking it in the mighty name of Jesus. In Jesus' name. Anumang bulong ni Satanas, pinapalayas ka namin sa puso, sa isip, sa tenga namin. Lord, purify our senses. Purify our hearts, our eyes, our ears. Lord, our mind, our faith. Purify it, Lord God. Wala kaming ibang marinig at makita, kundi ang tinig, ang kilos mo lang, ang plano mo lang para sa amin. Salamat po. All the glory is yours. In Jesus' mighty name we pray. Everybody shout, Amen! Amen! Amen.